So, Senator, first question. Have we been able to establish whether hindi nga Pilipino itong mayor nito, si Mayor Go? Wala pa, no, Ronald. It's too early to conclude that. We're still doing fact-finding. So, kumukuha pa kami ng mga information, kumukuha pa kami ng mga data. May mga facts na nakita kami. For example, yung pangalan niya nasa application nung isang Pogo company na ang pangalan ay Hong Sheng, and yet she was denying that she was the applicant. No, so and then when Senator Risa asked her about her kung saan siya pinanganak, kung saan siya nag-aral, we were getting vague answers. But we're giving her the benefit of the doubt. So hiningi namin yung mga document para malaman kung sino siya talaga. Okay. Mayor, birth certificate. May ganun bang document na presented nitong mayor nito, si Mayor Go? Nakuha ng committee yung birth certificate niya. Apparently, late registration siya. So, nag-register siya nung kanyang birth certificate when she was already 17 years old. Okay. So, yun nakuha ng committee yun. That would be a bit suspicious, won't it, Mayor? Congressman, Senator, sorry. Yeah, merong ganyan. It was quite suspicious. And then we were asking her about her business. And then we were asking her about the companies that she's involved in. Meron kasing nakuha yung committee ng mga incorporation papers kung saan may mga pangalan doon na pare-pareho yung address at pare-pareho yung last name. Pero nung tinanong siya kung kilala niyo yun, hindi niya raw kilala. But nakuha namin parang 7 or 8 incorporation papers na pare-pareho yung personalities, pare-pareho yung address. And yet, she denied knowing those personalities, even though na pare-pareho yung last name. So, maraming question marks, Ronald, na lumalabas from the hearing. So, we will continue to get information. Senator, hindi ba dapat ang COMELEC verify yan? Yes. When she filed her candidacy, yung qualifications niya sa candidate, hindi ba dapat na-verify yan? Saka pagka yung swearing in, di ba yung unang-una yung citizenship mo? Di ba dapat na-verify yan ng COMELEC? Ang COMELEC kasi presumes regularity So kung nag-file ka at kompleto naman yung dokumento, for example, your certificate of candidacy, nandoon, ina-assume nila na walang problema. Unless may mag-file. Kung mayroong magpa-file at magcha-challenge ng certificate of candidacy mo, then doon nila i-verify. So, ganyan ang nangyayari by practice. Senator? For local government, pwede yung naturalized citizen? Pwedeng tumakbo? For local government? Pwede ang naturalized. Ang hindi pwede ay kung ikaw ay congressman and senator and kailangan natural born ka. Senator, kailan nyo kaya babawiin yung iyong binigay sa kanya na benefit of the doubt? Pag tuloy-tuloy yung aming information gathering, no, at gusto namin ma-establish mabuti sa committee yung aming mga views. So tuloy-tuloy na ipagkukuha namin ng information. Meron bang kwan dito, Senator, security angle, national security angle? May nakikita ba kayong ganong klaseng kahit maliit na possibility? Magandang tanong yan, Ronald. No? Dahil nung nagkaroon kami ng executive session with the enforcers, marami silang nabanggit na dumikit sa aming isipan. For example, nabanggit nila na itong mga taong to, mga fugitives, at may mga warrant of arrest yung mga mastermind. At nabanggit rin nila na potential na itong mga gumagawa nito, mga marunong sa cyber attack, marunong sa hacking, pwede rin pumasok sa surveillance. At nabanggit rin nila na itong mga taong to nakaakyat na sa mga matataas na posisyon sa enforcement agencies natin. Kaya malalakas yung loob nila na pumasok dito, mag-invest,
kung makikita mo yung picture, Ronald, nung Banban, hindi siya ordinary investment. Napakalaki siya. Yes. So even for Metro Manila level, malaki ang investment na yan. So ang sabi nila, malakas yung loob nitong mga ito dahil alam nila may kapit na sila sa taas. May namamonitor ba Senator, kayo? you've been pushing for the abolition, yung complete ban na on POGOs. Kumusta na yung anong sabi sa inyo ng executive about the proposal? Actually, matagal na namin pinapost yan. No? Marami sa amin dito sa Senate pumirma dun sa committee report natin to completely ban the POGOs. After that, may dalawang senador pa nag-file na explicitly banning POGOs. At ako naman, magpo-file din ako ng isang batas para to repeal yung taxation regime ng POGOs para completely wala nang legitimacy yung kanilang operation dito. So meron talagang clamor dito sa Senado na i-ban na itong POGOs dahil nga in the last 2 years, itong last 2 years lang ng bagong administration, 6 na raids ang nangyari. At kada raid, close to about 800 to 2,000 na mga nare-rescue na human trafficking victims or mga victims ng torture and even prostitution. Senator, meron ba kayo namamonitor na similar cases katulad nito sa ibang bahagi ng ating bansa? Or ito ba ay isang isolated case? Magandang tanong yan. In fact, doon sa executive session, sinabi rin ng mga enforcers na meron pa silang sino-surveillance at minomonitor na ganitong activity sa ating bansa. Ang problema kasi, Ronald, yung PAOK natin, apparently 40 lang sila sa kanilang team nila. So hirap silang sabay-sabay mag-monitor, sabay-sabay mag-read. At nag-iingat rin sila ikalat yung information dahil alam na rin nila na itong mga POGO may connection na sa iba't ibang enforcement agencies. Kaya, but based on their information at reports, marami pang ganitong mga modus operandi na nangyayari dito sa ating bansa. At yung mga embassies rin. In fact, itong nangyari sa Banban, tip to ng isang embassy, I think Malaysian and Vietnamese embassy. So marami pa silang nakukuhang tip na sinasurveillance sila ngayon. Okay, Senator, are these incidents all related? I'm including here the enrollment of for the presence of Chinese students in Cagayan, in a Cagayan University. This Bambam mayor is supposedly big link to a POGO, and apparently or apparently no, she's of a Chinese national. So are all these incidents related, Senator? Yung sa Cagayan, hindi ko masabi kung related, Ronald. I-read some Facebook posts na may isang school doon na talagang meron silang partnership with a Chinese school. And di naman nila dinideny na meron silang mga Chinese students na legitimately nag-aaral doon. Ang hindi lang magandang lumalabas na balita, binibentahan raw nila ng diploma. No? So yun yung aming imbestigahan kung merong diploma for sale. Pero yung presence ng Chinese students doon, apparently, based on the Facebook post, legitimate na mga estudyante raw yung mga nag-aaral doon. Kasi Senator, alam niyo naman, madaling mag-escalate ito into a conspiracy about a alleged Chinese invasion. Lalo na't may problema tayo doon sa may bandang West Philippine Sea. What do you make of all these incidents, Senator? Is this a typical parang mga may problema o mahirap ang ekonomiya sa China kaya maraming nagpupunta dito dahil mas may opportunity dito or kung ano man, Senator? I think i-divide ko ito into 3 categories. No? Number 1, yung POGO. Yung POGO talaga, time and memorial, are being operated by syndicates. Mga sindikato yung mga nag-ooperate dyan, mga may warrant of arrest, mga fugitives. At pumapasok sila dito dahil malaki yung kita nila sa scam. No? Kahit na delikado yung kanilang
estado dito sa bansa natin, pero dahil sa laki ng kita nila sa scam, sumusugal sila. Pangalawa, yung mga students, no, yung mga Chinese students, hindi lang naman sa Cagayan, no? In fact, marami akong nakikitang mga higher education institution dito na mayroong Chinese students and other nationalities, Ronald, for that matter. So, African, Indians, Pakistanis. So, para sa akin itong presence of foreign students and Chinese students sa higher education institution natin, ibang treatment sila. They can be legitimate and from my information, mukha namang legitimate. Okay. And then of course, yung pangatlo dito, yung geopolitical issue, no, na marami kasing nadidiscover rin sa mga villages, sa mga high-end buildings, sa mga Chinese, sa mga high power firearms. Yun ang medyo nakakatakot dahil parang merong I don't know kung sindikato sila or sleeper cells, pero definitely nahulihan sila ng mga high power firearms. Kaya meron talagang angulo ng parang yung sleeper cells na tinatawag natin. Senator, where do you put this curious case of Tabamban Mayor? Tama kasi, Mayor, yung... Tama kasi, saan sa tatlo? Yes. Tama kasi, Senator, yung sinabi niyo eh. Itong mga karamihan sa mga POGO ay mga sindikato. At dahil sindikato, multifaceted yung angles niyan eh. Dito nga, may nakita tayong COMELEC angle, may human trafficking angle, merong drug angle, may prostitution angle, may national security angle. Kaya dapat yung gobyerno, hindi lang yung Senado, hinaharap ito na whole of government approach. Dahil ang daming angles nito eh. At malamang, sabi nyo nga, hindi lang ito isolated case. May iba pang mga nangyayari ito around the country. I agree, Ronald. No, kaya kung titignan mo yung effort ng gobyerno, napakalaki ang ginugugol para arestuhin itong mga sindikato at ituin itong mga illegal activities. Kaya sinasabi ko nga, kasi ang depensa ng POGO, malaki yung binibigay nilang kita sa gobyerno. Pero nakita naman natin, gaano kahirap para sa mga enforcers natin yung mag-raid, mag-deport, at itong emotion na nangyayari sa ating bansa, katakot-takot rin. Kaya ito yung tamang investment na gusto natin eh. Dahil itong investment na ito, nakakapit dito, criminal activities na nakakasira sa lipunan natin at nakakaabala sa ating lahat. Senator, you also mentioned legitimate visitors from China. Ang DFA, sinabi nila they will tighten rules on tourist visas for the Chinese. Isa sa pinakamalaking sektor ng mga bisita natin dito are from China, and we are actually trying to attract more tourists. Anong masasabi niyo doon sa move na yon? Baka sa tingin niyo, in terms of impact, say on tourism, yung legitimate, ha? Yeah. Magandang tanong yan, Ami. No? Ang pasok ko kasi dyan ay itong nangyayari sa POGO eh. At dahil nga maraming pugante na pumapasok, they're tightening the requirements ng mga visa applicants. Kaya nga yan yung tinatawag nating maybe unintended or intended consequence. Dahil dito sa POGO at maraming nakikita mga fugitives, nagtatighten tayo ng requirements. Pero if you look at the bigger picture, meron kang mga legitimate students na nag-aaral dito, meron mga legitimate businessman na nagnenegosyo dito, meron din mga legitimate na tourists na pumupunta dito na maapektuhan sila. So kaya nga sinasabi ko, itong POGO nagkakaroon rin ng kumbaga negative offshoot sa mga ibang ahensya natin na tatamaan naman yung mga legitimate na mga industries na kumikita rin naman sa mga bumibisita dito sa atin. Senator, you think it's a good idea to try to attract more visitors from China? O sa nangyayari ngayon, geopolitical, everything, you think it will be useless if even the Department of Tourism will try? Kasi yung ibang bansa, like Thailand, yung Indonesia, napakarami nilang bisita from China actually. Should we try to intensify efforts?
if you remember, nung 2019, before the pandemic, 1/4 of our Yes. tourists galing sa China. Yes. So at the height of our tourism campaign, 8 million tourists ang pumupunta dito sa atin. Almost 2 million galing sa China. So talagang malaking market sila. Pero ang nangyayari kasi dahil dito sa Pogo at dahil nga dito sa mga personalities, itong mga criminal syndicates, nadadamay ngayon itong mga legitimate tourists. No? So, hindi natin maalis yan kasi kung makikita natin mga Chinese tourists, tingin natin sa kanila, Pogo, sindikato ng Pogo kaagad eh. Kung may mga turistang pumupunta sa, let's say, sa mga tourist spot natin, tingin natin, Pogo workers kaagad. No, kaya nadadamay ngayon itong mga legitimate activities dahil dito sa Pogo. Alam mo, Senator, this could very well slide, these incidents could very well slide into what many fear as xenophobia. What can you say about that, Senator? Papunta na talaga doon. No? In fact, if you look at the resolutions filed by various congressmen, Antonio, is xenophobia talaga and I would say racial discrimination. At hindi rin naman maganda yan para sa ating bansa dahil hindi tayo kilala sa ganyan eh. Kilala tayo na very, very accommodating, very hospitable country. And pag may mga ganyan na mga racial discrimination, makakasira rin yan on our national identity and who we are. Okay. Senator, how does someone who is quite possibly a Chinese national, I'm talking about the Bamban mayor, no? How does someone like that, someone like her, get elected mayor? I'm assuming that there should have been some political associations that helped her get elected, or maybe some local connections that helped her get elected, other than being supported, let's say, allegedly by Pogo business. May political party ba siya? Yun, parang ganon. Kilala ba niya si congressman, si mayor, may sponsor ba siya? How can something like this happen? Siya, independent siya. Ronald, nung nag-file siya, independent siya eh. In fact, she only won by less than 500 votes nung last election. Manipis na manipis yung kanyang panalo. She ran against a former barangay captain who's from Banban. And manipis lang yung kanyang panalo. Pero ako, iniisip ko ito parang pareho sa nakikita nating narco-politics sa ibang bansa. Na yung mga drug dealers, yung mga drug cartels, sa sobra nilang laki at sa sobra nilang yaman, binibili nila yung mga politiko o binibili nila yung mga enforcers o nagpapatakbo rin sila ng mga politiko. Nakita ko sa Banban, sa laki ng perang pumasok doon dahil hindi siya ordinaryong development eh. Kung ikaw ang mag-invest ng ganitong kalaki, gusto mo rin kakampi mo yung local government para kampante ka na pwede ka mag-operate doon. So, tingin ko parang kung merong narco-politics, baka pumapasok na tayo sa Pogo politics dahil nagpapatakbo sila ng kandidato. Curious ako, Senator, kung marunong siya magkapampangan. Yung mayor, marunong ba siya magkapampangan? Hindi ko na tanong yun. Alam mo yung pinapakita natin. Pwede natin tanong. Nagba-vlog siya, Senator eh. Yung pinapalabas natin kanina na vlog niya. I watched ito, Ronald. Nasa kama siya. Tagalog. Flawless yung Tagalog niya. Yes, yun din sasabihin ko eh. But diretso Tagalog niya. Diretso Tagalog niya. And But she's presenting herself as a Chinoy. Yeah. Would you know, Senator, kung involved siya, halimbawa, maraming mga negosyo eh. Kasama ba siya sa mga Chinoy organizations? well, Karamihan sa mga negosyante natin Chinoy are engaged in organizations eh. Would you know? Sa alam ko hindi eh, no? Kasi may mga kaibigan naman tayo sa chamber, Filipino-Chinese chamber. Wala naman ako nakukuhang feedback sa kanila at sa mga tanong-tanong ko. Pero definitely dito siya lumaki. Ewan ko kung dito pinanganak.
Dahil nga magaling yung kanyang Tagalog, no, definitely dito Yes. siya lumaki, no? Oo. But then again, kasi sa atin, 'di ba, we follow yung where you are, we follow the bloodline eh. So kung ang Yes. parents mo Chinese citizen ka. 'Di ba? Unlike sa US, kung pinanganak ka sa US citizen ka regardless anong nationality yung parents mo. So yan yung isang documentary namin titignan kung ano ba yung citizenship ng kanilang mga magulang. Yeah, I meant to add a while ago, no, that her Tagalog is very good, quite good, no? But you could sense or hear an undertone of some accent of sorts. I'm just not familiar with the accents, kung where you place it, whether it's local Chinoy accent or an accent that is more identified with the mainland, no, Senator. Pero yun nga sa mga kasama natin na narinig yung accent itong mayor nito ni Mayor Go, sabi nila halata yung yung mainland accent. Senator, dun sa initial information nyo, meron na ba kayo naiisip na mga kaso na pwedeng posibleng isampa ng ating mga enforcement agencies? Okay. Bago yan, Ronald, sabi ng director natin, pwede daw natin pakinggan yung boses ng mayor, ni Mayor Go. Para makita natin. Baka may ma-comment dito si Senator Gatchalian. Let's listen to it. Good morning, ate. Kain tayo, Ate G. Pagising ko ng umaga, ang ginagawa ko, pagkatapos ko maligo, mag-ayos ng hair ko dahil mahaba, kumakain muna ako ng breakfast. Pagkatapos ko mag-breakfast, saka ka lang ako nagwo-work either sa election or sa farm, sa negosyo. Ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal, ay tuyo. Kasi hindi siya malat at ito talaga paborito ko. Okay, Senator, your comment. Can you place the accent, Senator? I'm not a linguist expert, no? Okay. Hindi ko expert in linguist. Pero akin lang, my own personal analysis. Tingin ko dito sa lumaki. Okay. No? Yes. May mga, di ba, may mga tayong local terminologies, in local Expressions. Mayroon tayong may style tayong nagsasalita eh. Like for example, right. yung mga nagwo-work, yan, very particular yan sa atin. Yes. Hindi yung English na tinatagalog natin, very Pinoy yan eh. Hindi Right. nagagawa yan Right. ng ibang mga hindi taga dito. So, I'm very sure dito siya lumaki. Now, ang question is, dito ba siya pinanganak? And then pangalawa, nung pinanganak ba siya, kung hindi siya pinanganak dito, paano siya naging Filipino? Is it naging naturalized ba siya or some other modes? No? So, those are the things na gusto rin natin makita. Okay, Ronald, you Senator, were anong asking a while ultimate ago. goal ng investigation ng Senate? Well, On the this issue. ultimate goal is, number one, is to continue to call for the ban of Pogo. Yun ang aming ultimate goal. And one of the legislation na lalabas dito ay yung ipafile natin to repeal the Pogo taxation law as well as to join the other two senators, si Senator Joel, si Senator Alan Cayetano. Meron na silang dalawang bill kasi na to ban Pogo, so I will join them in that. But I will also propose to repeal the taxation kasi taxation explicitly legitimize the Pogo here. Kasi if you read the taxation law of Pogo, parang dine-recognize sila. So we will repeal that. So this is the ultimate goal. Of course, yung fact-finding hopefully will enable our enforcers and DILG to get more facts and information to use it in their investigation. No? So nag-info gathering rin, fact-finding and info gathering rin kami. Yes. Senator, nabanggit nyo yung mga resolutions, mga statements sa House, sa Congress, na bordering on xenophobia, no? And even racism. Pero last year kasi narinig ko si Senate President Mig Zubiri challenging the Filipino-Chinese community to stand up and be counted. At linawin kung sila ay Filipino or Chinese ang kanilang loyalty. Narinig ko rin siya na sinabi niya na dapat i-explore natin yung possibility na magkaroon ng ban sa Chinese products.
Ito bang statement ni Senate President ay meron ba siyang manifestation as bills or resolutions sa Senate? Ako hindi ko narinig yung mga statement na yan, no? To be honest about it, Ronald. I don't think wala akong narinig na ganun. Wala rin akong alam na bills na to that effect. Okay, thank you for joining the StoryCon, Senator Win Gatchalian. Salamat, Thank you, Senator. Senator. Salamat, Ronald. Thank you. Rami, thank you.